Bago natin simulan ang Part 1, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Nagsimula ang kwento 7 taon na ang nakalipas noong araw ng malaking sakuna na tinawag na pagbukas ng dungeon. Isang malubhang trahedya ang naganap, at maraming tao ang namatay sa araw na iyon. Kabilang sa mga nasawi ang mga magulang ng bida. Sa araw na iyon, nang maaga sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa isang iglap, sa gitna ng pagbuhos ng dugong luha, nangako si Hans Suan. Nangako siya na magiging isang hunter siya balang araw at papatayin ang mga halimaw. Pagkalipas ng 7 taon, siya ay pinaalis mula sa Hunter Training Center. Nakaupo siya sa hagdan, hawak ang isang lata sa kanyang kamay, at malakas na sinabi, ito ay isang sumpa. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinabing minsan din niyang inakala na magiging isang hunter siya. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Hang Manho, ang instructor ng training center, sa kanya at sinabi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tinitigan niya ang bida at sinabi, hindi ka na maaaring bumalik sa Hunter Training Center. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa, nagtanong si Suan, anong ibig mong sabihin? Kita sa kanyang mukha ang pagkalito. Bakit siya pinaalis? Ipinatong ni Manho ang kanyang kamay sa ulo ni Suan at sinabing makinig siya sa kanyang sasabihin. Ayon kay Manho, alam naman ni Suan na ang isang kadit ay karaniwang kailangan lamang gumugol ng ilang buwan sa sentro para magising ang kanilang kakayahan at maging isang hunter. Ngunit sa seryosong ekspresyon, tinanggal ni Manho ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha at ipinaliwanag ang problema. Ang kanyang pagsasanay ay tumagal na ng 7 taon. Dahil dito, napagpasyahan ng instructor na sabihin ang katotohanan. Si Suan, ayon kay Manho, ay isang tunay na mediocrity. Kung ipagpapatuloy pa nila ang kanyang pagsasanay, maaaring masira ang reputasyon ng Hunter Training Center. Sa puntong iyon, ang bida ay tumitig na parang wala ng pag-asa. Ang mga tao sa paligid, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ay nagsabing humanga sila sa kanyang determinasyon, lalo na nang makita siyang dumadalo sa pagsasanay araw-araw. Ngunit sa kabila nito, ang isa na hindi alam ang kanyang lugar at patuloy na matigas ang ulo, ay tila pinakamatigas na hanggal. Posible ba na matapos ang 7 taong masusing pagsasanay, wala pa rin siyang pag-unlad sa kanyang mga abilidad? Ngayon, si Suan ay piniga ng gusto ang hawak niyang lata, dahilan upang tumilamsak ang likido mula rito, sabay kagat niya sa. Kinagat ni Suan ang kanyang labi, tiningnan ang hawak niyang garapon, at naisip, bukod sa pagbukas ng mga natatanging kakayahan at pagkuha ng mga kasanayan, paano mo hindi man lang maitaas kahit isang estadistika? Paano iyon posible? Samantala, umupo si nanay at humarap sa kanyang anak na babae. Tinanong niya kung nakalimutan na ba nito ang kwento tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama. Itinaas ng anak ang kanyang kamay na may ngiti sa mukha at sinabing alam niya iyon at naalala niya ang lahat, salita sa salita. Sinabi niya, na may inspiredong ekspresyon, na noong panahong umatake ang mga halimaw at hindi pa handa ang kanilang mundo na lumaban, ang kanilang ama ay hindi tumakbo. Sa halip, namatay ito habang patuloy na inililigtas ang mga tao. Ngumiti si nanay at sinabing tama iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang anak, ano ang dapat mong gawin kung makakaranas ka ng mga hirap sa hinaharap? Malakas na sagot ng anak, dapat kong harapin ang mga pagsubok ng taas noo at huwag kailanman sumuko. Nagulat si Suan matapos marinig iyon at tumitig sa unahan. Yakap ni nanay ang kanyang anak at sinabing napakahusay nito. Napalingon sila sa gulat nang may makita. Sino siya? Tanong ni nanay. Yumuko ang bida sa kanila at mabilis na tumakbo paunahan.
Sa kanyang isipan, na may kumpiyansang ekspresyon, naisip niya, tama iyon. Kahit papaano, nagawa ni Saman na manatiling matatag sa nakaraang 7 taon. Kaya't hindi siya maaaring sumuko ng ganito lang. Hindi, mas tama sigurong sabihin na hindi siya kailanman susuko. Makalipas ang ilang sandali, bumuhos ang ulan mula sa madilim na ulap. Mabilis na kumatok ang bida sa puting pinto. Piniga niya ang kanyang kamao at tumingin sa liwanag mula sa nakabukas na pinto. Si Manho, na nakatingin ng seryoso sa unahan, ay nagsabing kailangan na nitong umalis. Humarap si Suan sa lider at nagsabi, ngayon lang, isang beses na lang. Tulungan mo akong makapasa sa hunter exam. Hindi ko kayang sumuko na lang ng ganito. Si Manho, nakatayo sa ilalim ng mga sinag ng liwanag, ay lumingon sa gilid. Pinipigil ang galit at pagkainsulto, tumitig siya kay Suan. Tinanong niya kung bakit hindi nito maintindihan ang gusto nilang iparating. Nagulat si Suan at tumitig ng diretsyo. Itinuro ni Manho ang kanyang daliri sa balikat ni Suan, may seryosong tingin, at tinanong, talaga bang narito ka dahil naaawa ka sa perang ginastos mo sa pagsasanay? Sinabi ng instructor na ibabalik niya ang kalahati ng pera. Masaya ka na ba roon? Dagdag niya. Nanginginig si Suan. Malakas na sinabi ni Suan, hindi ako narito para sa pera. Mabilis na sinampal ni Manho ang bida sa mukha gamit ang kanyang kamay, dahilan upang matapan ito sa gilid. Sinabi ng instructor na hindi nito iniisip ang kanyang mga sinasabi. Lumipad si Suan papunta sa tambak ng basura na nakababad sa isang nakatipong tubig. Tinitigan siya ng instructor na may seryosong ekspresyon at sinabi, kita ko sa mga mata mo, pera ang dahilan nito. Tinawag ni Manho na basura si Suan. Habang nakaupo sa gilid ng tubig, nakayuko si Suan na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang isip, naisip niya, kung bigla lang akong nagkaroon ng natatanging kakayahan, o kahit papaano, kahit kaunting talento lang. Kung ganon, hindi sana ako naririto. Biglang lumitaw ang isang system window na nag-abiso na pinupuri ng test tower ang kanyang matatag na kalooban. Napatingin si Suan sa unahan, puno ng pagtataka. Gumalaw siya sa ilalim ng tubig habang iniisip, totoo ba ito? Sino ang pumupuri sa akin? Tinitigan niya ang refleksyon niya sa tubig, puno ng kalituhan, at biglang bumagsak dito. Malakas siyang sumigaw. Si Suan, basang-basa ang mukha, tumingin sa paligid at nagtanong, ano ito? Malakas siyang humingi ng tulong at sumigaw, tulungan niyo ako. Papatayin ako. Si Manho, na may seryosong ekspresyon, ay mabilis na lumabas ng bahay. Habang nakatingin sa gilid, malakas niyang sinabi, umalis ka na dito. Tumingin ang instructor sa tambak ng basura at sinabi, sobrang pagod na ako rito. Itinaas niya ang kanyang kamay, tumingin sa paligid, at malakas na sinabi, ang bida ay isang nakakainis na hanggal. Samantala, itinaas ni Suan ang kanyang mga kamay habang siya ay lumubog sa tubig. Habang unti-unting bumabagsak sa kailaliman, pinigilan niya ang kanyang hininga, iniipit ang kanyang pisngi, at gumawa ng tunog na nagpahiwatig na wala na siyang hangin. Makalipas ang ilang sandali, ang bida ay lumubog sa ilalim ng tubig dagat na tinatanglawan ng mga sinag ng liwanag. Malakas siyang sumigaw. Muling nag-abiso ang system window na ang testing tower ay pinili ang lahat ng pinakamalalakas sa mundo. Habang lumulutang sa ere, tiningnan ni Han Sang-yoon ang system window at nagtanong sa sarili, anong klaseng test tower ito? Nangyari na ba ang ikalawang cataclysm? Muling nag-abiso ang system window na kailangan niyang pumili ng antas ng kahirapan. Mas mataas ang antas ng kahirapan, mas mataas ang gantimpala, sabi nito. Napatingin si Han Sang-yoon sa unahan, puno ng pagtataka. Kinagat niya ang kanyang labi at naisip, wala akong ideya kung ano ang nangyayari dito, pero
Ang kanyang panloob na instinct ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Nag-abiso ang system window na may tatlong antas ng kahirapan, mababa, katamtaman, at mataas. Matapang na pinindot ng bida ang kanyang daliri sa system window. Tumingin siya sa paligid, litong-lito, bago tuluyang nawala sa espasyo. Nag-abiso ang system window na sa pagtatapos ng kanyang mahirap na paglalakbay, magiging kontento ang ating bida sa pagsusulit. Sa loob ng ilang segundo, papasok na siya sa unang palapag ng tore. Habang nakatingin ng may pagtataka, biglang nawala ang bida. Nag-abiso ang system window na ang lahat ng sugat ng Challenger ay gumagaling na. Pumasok na siya sa unang palapag ng test tower, at kailangang maghanda para sa mga paparating na pagsubok. Lumipat ang ating bida sa isang lugar na napapalibutan ng buhangin. Habang nakatingin sa unahan, puno ng pagtataka, nagtanong siya, nasa disyerto ba talaga ako? Nag-abiso ang system window na ang mga sandata ay ipapamahagi na. Nakatayo ang ating bida sa ilalim ng araw at tiningnan ang espada na biglang bumagsak sa buhangin. Nag-abiso ang system window na ang tema ng pagsusulit ay survival. Ang gantimpala sa pagtagumpayan ng pagsusulit ay ang pagtuklas ng mga natatanging katangian. Habang nakatingin ng may pagtataka sa unahan, nagtanong ang bida, ito ba talaga ang mga natatanging katangian? Sinabi ng system na ang natatanging katangiang matagal na niyang inaasam, ang dahilan kung bakit siya nagsikap ng sobra sa loob ng maraming taon, ay ibibigay bilang gantimpala. Tinitigan ng ating bida ang kanyang mga kamay na puno ng kalituhan at naisip, totoo ba talaga ito? Sobrang swerte ko. Lumapit siya sa espada at sinabi, kailangan ko muna itong kunin. Huminto ang bida at iniangat ang kanyang paa mula sa buhanging biglang gumalaw. Tumingin siya sa gilid, nagulat, at biglang tumakbo ng may malaking daloy ng buhangin na lumabas mula sa lupa. Malakas niyang tinanong, ano ang nangyayari dito? Nag-abiso ang system window na nagsisimula na ang pagsusulit sa pagsasanay. Si Han Sang-yuon, puno ng takot sa kanyang mukha at nakabuka ang bibig, ay mabilis na tumingin sa paligid at gumawa ng malakas na tunog. Nag-abiso ang system window na ito ay isang test tower at ang napiling antas ng kahirapan ay mataas. Biglang lumitaw ang isang sand golem. Tinitigan ng bida ang napakalaking golem na nakatayo sa kanyang harapan, balot ng buhangin. Tumangala ang ating bida sa takot habang itinataas ang kanyang. Itinaas ng ating bida ang kanyang mga kamay sa gilid at malakas na nagtanong, ano ito? Nag-abiso ang system window na kailangan niyang mabuhay sa kabila ng mga pag-atake ng sand golem sa loob ng itinakdang oras. Ang natitirang oras ay 9 minuto at 58 segundo. Mabilis na itinaas ng golem ang paa nito sa ibabaw ng ating bida na tumatakbo sa unahan. Halos mawala ng balanse ang bida ngunit nanatiling nakatayo habang tumitingin sa system window. Mabilis niyang tiningnan ang unahan, puno ng pagtataka. Nag-abiso ang system window na ang parusa sa kabiguan ay ang kamatayan ng aplikante. Huminga ng malalim si Han Sang-yuon at naisip, kung tatakbo lang ako ng ganito, makakawala ba ako sa habulan? Bagaman mukhang mabagal ang golem dahil sa laki nito, gumagalaw ito ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng bida. Mabilis siyang tumulak mula sa lupa, nagtatalsikan ang buhangin, habang iniisip na sa kanyang kalagayan, hindi niya kakayaning tumakbo sa desyerto ng tuloy-tuloy sa loob ng 9 na minuto. Si Han Sang-yuon, puno ng takot sa kanyang mukha, ay humakbang ng pasulong, mahigpit na hawak ang espada. Itinaas niya ang kanyang sandata at naisip, lumilitaw na kailangan kong makipaglaban gamit ang espada upang mabuhay. Ang kahulugan ng pagsusulit na ito ay malinaw, kailangan mong pumili, tumakbo at harapin ang kamatayan, o lumaban at suungin ito.
Tumalon ang bida mula sa paa ng golem na bumagsak sa lupa, malakas siyang sumigaw. Pawisan, yumuko siya, tumingin sa gilid, at nagtanong sa sarili, paano ko siya matatalo? Naalala ng ating bida ang kanyang nakaraan, ang mga taong mapanuyang nagtatanong, anong awa ang pinag-uusapan natin? Ang isang tao na hindi alam ang kanyang lugar at patuloy na matigas ang ulo tulad ng isang hanggal. Sa kanyang isipan, inisip niya ang imahe ng kanyang instructor na si Manho bilang kapalit ng golem. Narinig niyang tinatanong nito ang kadit, wala ka bang halaga? Napakuyom ang ating bida habang nilisan ang kanyang alaala at naisip, hindi ba't mamamatay ako ng walang saysay kung patuloy lang akong tatakbo ng ganito, nang hindi sumusubok ng bago. Mabilis na lumiko ang bida, na puno ng determinasyon, at naisip, hindi iyon mangyayari. Tumakbo siya ng mabilis, nakatingin sa gilid ng may matibay na determinasyon, at naalala, sa loob ng 7 taon, ang tanging ginawa ko ay ang hamanin ang pagsusulit ng hunter. Tungkol naman sa teorya, maipagmamalaki ng ating bida na mas marami siyang alam kaysa sa sinumang kasalukuyang hunter. Kung ang pagtakas ay hindi opsyon, kailangan niyang subukang hanapin ang sagot sa kanyang kaalaman sa teorya. Ang mga halimaw tulad ng golem ay titigil sa paggalaw kapag ang kanilang core ay nawasak. Habang pagod na tumatakbo palayo ang ating bida mula sa golem sa bundok ng buhangin, naisip niya na ang core nito ay nasa lugar na hindi niya maabot. Sa kasong iyon, kailangan niyang lumikha ng mga kondisyon upang maabot ito. Mabilis na tumakbo ang ating bida pataas sa bundok papunta sa burol. Tumalon siya pababa upang iwasan ang makapangyarihang pag-atake ng golem. Napakuyom siya ng kanyang mga ngipin at mahigpit na hinawakan ang espada habang itinutusok ito sa buhangin. Itinaas niya ang espada at gamulong pababa sa buhangin. Ang golem ay agad na bumagsak mula sa bundok, nagpapataas ng alikabok ng buhangin. Tumayo ito at tinaas ang kamay. Habang gumugulong pababa ang ating bida, tumingin siya sa unahan ng may gulat. Tumulak siya mula sa buhangin, tumalon pasulong, at naisip na ngayon ay may pagkakataon siya. Tumalon ang ating bida mula sa bato at bumagsak sa katawan ng golem malapit sa pulang core nito. Ngumisi siya at mabilis na tumingin sa unahan. Itinaas ng bida ang kanyang espada, inihampas ito sa core, at naisip niyang nagtagumpay siya. Ngunit ang espada, na nababalot ng liwanag na aura, ay tumalbog sa pulang core. Tumingin ang ating bida ng may kalituhan, mahigpit na hinawakan ang kanyang nanginginig na espada, habang tinitingnan ang maliit na biyak sa core. Naisip niya na mas matibay ito kaysa sa inaakala niya. Ngumisi ang golem at mabilis na tumayo, itinapon ang bida mula sa katawan nito. Napakuyom ang ating bida ng kanyang mga ngipin sa takot at tumingin sa unahan, iniisip na ito ay isang sumpa. Itinaas niya ang espada, naghahanda para sa susunod na pag-atake, at naisip na kung maaari lamang siyang makasuntok muli. Agad na sinunggaban ng golem ang bida gamit ang kamay nito, piniga siya sa kamao nito. Bumuka ang bibig ng ating bida ng malaki at naisip na gaya ng inaasahan, ganito nga ang mangyayari. Bigla niyang inisip si Manho na siyang pumalit sa imahe ng golem. Sa kanyang isipan, sinabi ng golem, gaya ng inaasahan, wala kang kwenta. Ikaw ang taong hindi alam ang kanyang lugar at patuloy na tumitindig ng matigas ang ulo. Lumabas ang ating bida sa kanyang mga iniisip, mahigpit na hinawakan ang hawakan ng espada gamit ang duguan niyang kamay. Malakas niyang sinabi ng may buong determinasyon at may ningning sa kanyang mga mata, malakas na sinabi ng ating bida sa golem na tumigil. Sa seryosong ekspresyon, mabilis niyang inihagis ang kanyang espada pasulong at malakas na sinabi sa mga halimaw na manahimik. Tumama ang espada sa core ng katawan ng golem at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang golem, nababalot ng kidlat,
ay bamuka ang bibig ng malaki. Ang sistema ay nagbigay abiso na ang core ng Sand Golem ay nawasak. Ang natitirang oras ay 7 minuto at 8 segundo, at ang pagsubok sa pagsasanay ay tapos na. Bumagsak ang ating bida kasama ang mga piraso ng bato mula sa bumagsak na katawan ng golem. Ang maliwanag na sinag ng araw ay tumama sa disyerto. Ang bida, nakaluhod, ay inilagay ang kamay sa kanyang dagwang balikat at nagtanong kung totoo bang siya ang nakapatay sa Sand Golem. Naisip ng ating bida habang nakangisi na kahit muntik na siyang matalo, nagtagumpay pa rin siya. Biglang nag-abiso ang sistema, binabati siya. Ang bida ay nalampasan ang unang palapag ng testing tower. Tumayo ang ating bida na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, "Buhay pa rin ako." Ang sistema ay nag-abiso na bilang gantimpala, binuksan ang isang natatanging katangian. Nakakuha siya ng 1,000 puntos at bilang karagdagang gantimpala, ang kakayahang Accelerated Regeneration, idagdag, pati na rin ang 500 bonus puntos. Tumingin ang ating bida sa unahan na may labis na pagtataka. Habang tinitingnan ng sistema, naisip niya na masyadong malakas ang kanyang emosyon dahil sa wakas, matapos ang 7 taon ng matinding pagsisikap, pinaghalong pawis at dugo, natanggap niya ang puro panlalait at pangungutya bilang sagot. Ngunit ngayon, nag-abiso ang sistema na ang natatanging katangian ay binubuksan. Ang natatanging katangian ng necromancy ay naitala sa manlalaro. Itinaas ng ating bida ang kanyang mga kamay sa magkabilang panig habang naglalabas ng liwanag at naisip na sa wakas, maaari na rin siyang maging isang hunter. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magkakaroon ng katuparan, ngunit tanging kung mabubuhay siya. Mabilis na tumingin ang ating bida sa unahan na puno ng pagtataka. Nakita niya ang madilim na sinag na lumitaw sa harap niya at nagtanong, "Ano ito?" Ang bida, gulat na gulat habang hawak ang kanyang balikat, ay nagtanong kung totoo bang nabuo ang madilim na ulap sa lugar kung saan namatay ang golem. Iniunat niya ang kanyang daliri patungo sa madilim na usok. Ang sistema ay nagbigay abiso na ang natatanging katangian ng necromancy ay isinaaktibo. Tinanong siya kung nais niyang i-absorb ang espiritu ng Sand Golem. Si Salmon ay tumingin sa unahan na naguguluhan at naisip, "Kailangan ko ba talagang i-absorb ang isang espiritu?" Kaya ang itim na usok na iyon ang kanyang natatanging katangian. Pumayag ang bida sa pagsipsip ng espiritu. Tinitigan niya ng may pagtataka ang usok na papalapit sa kanya hansang yun, pawisan ang mukha, ay tumingin sa mga madilim. Nasinag habang ang sistema ay nagbigay abiso na nasipsip na niya ang espiritu ng Sand Golem at ang kanyang kakayahan ay tumaas ng 7%. Agad na binalot ng usok ang katawan ng ating bida. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may halong pagtataka at nagtanong, "Ano ito?" Ang bida ay tumingin sa usok na tumatagos sa kanyang katawan nang may takot at itinaas ang kanyang kamay. Ang pulang usok ay mabilis na pumasok sa loob niya. Nagbigay abiso ang sistema na ang bilang ng mga kaluluwa na nasa kanyang pag-aari ay 1 sa 5. Naisip ni Salmon na nararamdaman niya ang espiritu ng Sand Golem. Kapag inabsorb ng bida ang isang espiritu, paano ito naiimbak? At higit sa lahat, paano niya ito dapat gamitin? Nagbigay abiso ang sistema na kailangan niyang pataasin ang kanyang mga stats gamit ang mga espiritu na kanyang naangkin. Tumaas ang kanyang lakas ng 3 at ang kanyang stamina ng 2. Sa paghanga, umangat ang bida sa ere at tiningnan ang kanyang mga kamay na nababalot ng liwanag at usok. Sa pulang aura na nakapalibot sa kanyang katawan, naisip niya, ito ang lakas. Nararamdaman ng ating bida na lumalakas siya. Totoo bang tumaas ang kanyang mga stats? Ang hindi niya nagawa sa 7 taon ng masusing pagsasanay, ngayon ay posibleng mangyari.
Nagbigay abiso ang sistema na ang pangunahing epekto ng natatanging katangian ng necromancy ay ang bida ay maaaring sumipsip ng mga kaluluwa ng mga patay at kontrolin ang mga ito ayon sa kanyang kagustuhan. Karagdagang epekto. Ang bida ay maaaring patuloy na pataasin ang kanyang mga stats. Ang numerical na halaga ay direktang proporsyonal sa ranggo ng katangian at kalidad ng naabsorb na espiritu. Maaaring itago ang kaluluwa para sa imbakan at gamitin kung kinakailangan. Ang limitasyon ng kapasidad ng imbakan ay proporsyonal sa ang ranggo ng natatanging katangian. Tumingin ang ating bida sa kanyang mga kamay nang may sigla at naisip na kung makakabalik siya gamit ang kakayahang ito, maaari na rin siyang maging isang hunter. Ang sistema ay nagbigay abiso na ang paglipat papunta sa waiting room ay isinasagawa. Lumitaw ang isang teleport sa harap ng bida. Tumingin siya sa unahan ng may kalmadong ekspresyon at habang papunta rito ay sinabi niyang wala siyang ibang magagawa kundi pumunta roon. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang ating bida sa sahig ng may matinding lakas, na nalaglag ang kanyang espada. Nakahiga siya sa sahig habang naglalabas ng usok at sinabi na mas malubha ang kanyang mga sugat kaysa sa inakala niya. Tumingin ang bida sa sahig ng nagtataka, napapaligiran ng mga berdeng sinag ng mana, at nagtanong, ano ito? Tumayo siya ng may pagkamangha, tiningnan ang kanyang mga kamay, at nagtanong, lahat ba ng sugat ay gumaling? Parang ito ang muling pagkukumpuni ng katawan matapos ang pagsubok. Hawak ang espada sa kanyang kamay, lumingon ang ating bida patungo sa kama at malakas na nagtanong, paano nangyari na iisang kama lang ang naririto sa ganito kalaking silid? Bagaman dapat na akong magpasalamat na may kama rito kahit papaano. Agad na bumagsak ang bida sa kama. Tumangala siya ng seryoso at inisip kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Magagawa kaya niyang makalabas ng tore. Ano ang layunin ng tore at bakit siya tinawag dito? Tumingin ang ating bida nang nagulat sa unahan. Ang sistema ay nagbigay abiso na simula ngayon ay maaari na niyang gamitin ang 5 utos sa ibaba, impormasyon, shop, komunidad, inventaryo, at pagsubok. Kapag binanggit ng bida ang isang utos, ito ay automatikong isasagawa. Bumangon si Han Sang-yoon mula sa kama, nakasandal ang kanyang mga kamay sa kumot, tumingin sa sistema, at nagtanong, totoo bang mayroong 5 utos? Agad niyang sinampal ang kanyang mga pisngi sa pagkalito at sinabi na sa ngayon, dapat lang niyang isipin kung paano mabubuhay. Sinabi ni Sonan na buksan ang utos ng pagsubok. Ang sistema ay nagbigay abiso na ang pagsubok sa ikalawang palapag ay magsisimula sa loob ng 23 oras at 21 minuto. Hindi pa maaaring pumili ng pagsubok ang bida. Ang sistema ay nag-utos na maghintay muna siya. Tumingin si Saman sa sistema nang may interes habang nakaupo sa gilid ng kama at sinabi na, tulad ng inaasahan, mayroon pang tinatawag na mga pagsubok. Inaasahan sa unahan niya, humiling ang bida na buksan ang komunidad. Nag-abiso ang sistema na siya ay nakapasok sa komunidad, at ang antas ng kahirapan ay mataas. Tiningnan ng ating bida ang mga palitan ng mensahe ng mga manlalaro at naisip na ito ang ibig sabihin ng komunidad. Kalma siyang tumingin sa unahan at naisip na totoong magulo ang mga chat. Bukod dito, ayon sa pagkaintindi ng bida, hindi lamang mga hunter kundi pati na rin ang mga karaniwang tao ay nadala rito. Tiningnan ni Han Sang-yoon ang mensaheng dumating na nagsabing ang administrator ay pumasok sa chat at ang pakikipag-usap ay ipinagbabawal. Nagtaka siya kung ano iyon. Tumingin ang bida sa unahan ng may takot at malakas na nagtanong, ito ba talaga ang administrator? Ang administrator ay sumulat na mayroon siyang mensahe para sa mga kandidato na nakapasa sa pagsubok. Tiningnan ng ating bida ang sistema at naisip na baka sabihin rin ito kung paano siya makakabalik. Kailangan niyang mag-concentrate upang matindaan ang lahat ng sasabihin.
Sumulat ang administrator na tuturuan niya sila kung paano gamitin ang mga puntos na kanilang natanggap matapos ang pagsubok. Ang mga puntos ay ang pangunahing pera sa loob ng tore at kadalasang ginagamit sa pamilihan. Maaari rin itong ipasa at ipagpalat sa loob ng komunidad. Sa loob ng testing tower, hindi sila makakakuha kahit isang patak ng tubig ng walang puntos. Ang mga puntos ay maaari lamang kitain sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nagtaka ang ating bida, na may takot sa mukha, kung totoo bang ang mga puntos ay maaari lamang kitain sa panahon ng mga pagsubok. Sa madaling salita, ang bida ay kailangang mag-adjust sa buhay sa loob ng tore. Ang mga salitang, hindi ka makakakuha kahit isang patak ng tubig ng walang puntos, ay nangangahulugan na wala siyang ibang magagawa kundi hamanin at lumahok sa mga pagsubok upang makakuha ng puntos. Sumulat ang administrator na iyon na ang dulo ng anunsyo. Umalis siya sa chat at naalis ang pagbabawal sa pakikipag-usap. Tumungo si Saman, tensyonado, tinakpan ang kanyang mata gamit ang kamay, at malakas na sinabi na kung makakabalik siya, maaari siyang maging hunter kaagad. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa mukha, naguluhan, at tumingin sa ibang direksyon. Tiningnan ng bida ang kanyang sandata at sinabi na ang katotohanang espada lamang ang meron siya ay hindi nangangahulugang. Hindi, masaya si Saman at humiling sa sistema na buksan ang tindahan. Pagkalipas ng ilang sandali, mabilis niyang itinuro ang shield pasulong habang hawak ito sa kanyang kamay. Ang bida ay seryosong ini-extend ang kanyang espada at naisip na ang mga hunter na dinala dito ay nawalan ng lahat ng kanilang stats dahil sa tore. Dapat nilang paghusayin ang mga kasanayan na kanilang natutunan ng mas mabilis. Kaya't hindi dapat isipin ng ating bida na nasa parehong antas lang siya ng iba. Kung hindi siya magti-training ng madalas, hindi niya maaabot ang mga ito. Ang bida ay nahulog na pagod sa sahig, inilagay ang kanyang mga sandata sa gilid, at tumingin pataas ng may gulat, na nakabalot sa berdeng mana. Si Han Sang-yuon ay tiwala na tumayo, iniunat ang kanyang braso, at nagsabi na maganda ang epekto ng pagpapagaling mula sa waiting room kaya't nagkaroon siya ng sapat na oras para mag-training. Baka ang susunod na pagsubok ay magulat na maging madali. Si Han Sang-yuon, na may gulat na ekspresyon, ay ipinasok ang kanyang kamay sa system window at nagtanong kung bakit hindi tinanggal ng waiting room ang pakiramdam ng gutom. Binuksan ng system window ang kanyang inventory na may iba't ibang bagay. Ang bida, na tensyonado, ay kinagat ang kanyang mga labi, ini-extend ang kanyang daliri patungo sa system window at naisip na bumili siya ng kung ano-anong bagay at sa huli ay may natira lamang na 40 puntos. Kung hindi dahil sa karagdagang reward mula sa pagpasa sa training test, hindi kayang mangarap ng ating bida ng shield. Nag-abiso ang system window na magsisimula ang pangalawang floor test sa loob ng 17 minuto at 17 segundo. Naisip ng bida na gaano nakabilis lumipas ang oras, kahit sa chat window kung saan hindi huminto ang komunikasyon, ay kakaunti na lang ang mga mensahe habang papalapit ang oras ng pangalawang pagsubok. Si Han Sang-yuon, na naiilawan ng liwanag mula sa system window, ay nag-isip kung makakaligtas pa siya muli. Tumingin siya ng tiwala sa unahan at naisip na mas tamang sabihing tiyak na siya ay mabubuhay. Nag-abiso ang system window na magsisimula ang second floor test sa loob ng 10 segundo. Nagsimula ang system window sa pagbilang ng segundo bago magsimula ang pagsubok. Magsisimula na ito sa 0 segundo. Nais malaman ng system window kung handa na ba si Saman na magsimula ng test sa pangalawang palapag. Ang bida ay sumang-ayon at mabilis na nagtungo. Mula sa portal, tiwala siyang naglakad patungo sa kagubatan. Nag-abiso ang system window na pumasok na siya sa pangalawang palapag ng test tower at ang hirap na napili ay mataas ay Han Sang-yuon, na namangha sa mga lumulutang na dahon mula sa mga puno, ay nagtanong,
May kagubatan ba pagkatapos ng disyertong ito? Nag-abiso ang system window na ang tema ng pagsubok na ito ay pagpatay. Kailangan niyang patumbahin ang Orc Chieftain sa loob ng itinakdang oras. Ang bida ay nag-isip, totoo bang Orc Chieftain ito? Tumayo siya sa lupa at tumingin pababa sa usok na umaangat. May isang orc village sa harap ng ating bida. Tumingin ang bida nang may gulat at nagtanong, totoo bang isang orc settlement ito? Ibig sabihin ba nito ay kailangan kong pumasok sa isang lugar na puno ng mga orc at patumbahin ang kanilang leader? Pagkatapos ng ilang sandali, isang tunog ng ibon ang umalangaw ng malakas sa orc settlement. Isang orc na may nakakatakot na hitsura, hawak ang isang armas, ay tumingin sa unahan. Si Han Sang-yoon, na nakatago sa likod ng mga bushes, ay pinagmamasdan sila. Tumingin siya ng may tiwala at naisip na sa mga karaniwang dungeons, kung may sentry ang tribo ng orcs, dapat ay may huntsman din sa kanilang grupo. Ang bida ay hindi sigurado kung kaya niyang talunin kahit ang isang orc huntsman, lalo na ang buong pangkat ng mga halimaw. Upang talunin ang mga orcs, kailangan niyang magsanib puwersa at magbuo ng grupo ng mga rank E hunters, kaya't malapit sa zero ang kanyang pagkakataon na manalo. Si Han Sang-yoon, na may tiwala at nakatingin sa unahan, ay nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Nakatagilid sa lupa, tumingin siya pabalik at naisip na unang-una, kailangan niyang umatras at mag-isip ng estratehiya. Pagkatapos, ngumisi ang bida at naisip na may isang paraan na kaya niyang pagtagumpayan ang pagsubok. Pagkalipas ng ilang sandali, ang ating bida na nakaupo ng cross-legged sa lupa, hawak ang isang torch, ay tinitingnan ang system window at nagsabi na nakapag-ipon na siya ng sapat na kahoy. Ang bida, na may seryosong ekspresyon, ay inihawakan ang torch at inilagay ito sa system window. Ang torch niya ay agad na lumitaw sa kanyang inventory. Si Han Sang-yoon, na may ngiti sa mukha, ay tumingin sa unahan at nagsabi, talagang ang gumana. Pagkalipas ng ilang sandali, sa orc village, iniisip ng bida na para silang tamad na hayop, pero sa katunayan, sila'y isang masipag na lahi. Ang huntsman ay kailangang pumunta sila sa Pangangaso sa umaga at bumalik bago ang paglubog ng araw, kaya't mayroon siyang sapat na oras. Si Han Sang-yoon ay may isang paraan lamang upang malampasan ang numerical na kalamangan, na siyang pinakamalaking hadlang sa layunin ng pagsubok na ito. Ang bida, na matapang na nakatingin sa unahan, ay naisip na ito ay apoy. Pagkalipas ng ilang sandali, ang orc ay lumapit sa kanyang kasama. Si Han Sang-yoon, na nakatago sa likod ng isang puno, ay tumingin sa gilid at naisip na ayon sa Hunter Association, ang orc sentry ay hindi palaging nagbabantay. Bumabalik siya sa village tuwing oras ng pagkain o pahinga. Agad na itinapon ng bida ang naglalagablab na torch at tiwala niyang naglakad patungo sa unahan. Ang apoy ay agad na bumagsak sa lupa at nilamon ang mga bushes ng mga apoy. Kasabay nito, ang orc na nakatingin sa unahan, hawak ang isang timba sa kamay, ay itinutok ang kanyang daliri sa apoy at malakas na nagsalita ng isang bagay sa kanyang sariling wika. Si Han Sang-yoon ay nag-isip na kapag ang apoy ay tuluyang nilamon ang village, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkakasalubong sa mga orc rangers na bumabalik mula sa Pangangaso. Kaya't bago pa man malamon ng apoy ang buong settlement, kailangan niyang makahuli ng hindi bababa sa 2 orc na manggagawa. Ang mga orc na may hawak na mga timba ay tumakbo patungo sa unahan ng may tiwala sa mukha. Ang isang manggagawa ay lumapit sa lawa ng tubig. Tumingin siya sa gilid na nagulat habang kumukuha ng tubig sa timba at nagtanong ng isang bagay sa kanilang sariling wika. Agad na itinusok ng bida ang kanyang espada sa katawan ng orc. Nag-abiso ang system window na ang unique characteristic na necromancy ay ine-activate. Nais ba ng ating bida na ay absorb ang espiritu ng orc?
Ang bida, na may tiwala at isang ngisi sa mukha, ay tumingin sa unahan at pumayag dito, sabay sabing, ito na ang hinihintay ko. Nag-abiso ang system window na naabsorb na niya ang espiritu ng orc at tumaas ang kanyang skill ng 9%. Agad na pumasok ang espiritu sa katawan ng ating bida. Tumingin ang sentry sa bida nang may nakakatakot na ekspresyon hansang yun, na kumagat ang kanyang mga ngipin, ay mabilis na tumingin pabalik at nag-isip kung ito ba talaga ay isang sentry. Ang orc ay galit na umatake sa kanya gamit ang kanyang armas. Ang bida, na hamarang ng kanyang depensa gamit ang kanyang shield, ay dumapa sa isang tuhod, na nag-iiwan ng mga agos ng usok sa ilalim ng kanyang mga paa. Tensyonadong tiningnan niya ang unahan at ginamit. Nag-abiso ang system window na kailangan niyang dagdagan ang kanyang stats gamit ang mga espiritu na kanyang hawak. Ang sentry, na may malaswang hitsura at isang maliwanag na aura sa kanyang mga mata, ay tinamaan ng shield gamit ang kanyang espada at nagbulong. Nag-abiso ang system window na tumaas ang lakas ng 4 at ang agility ng 2 hansang yun, na may determinasyon at isang maliwanag na asul na aura sa kanyang mga mata, ay mabilis na tumingin sa unahan at itinaas ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang sandali, ang apoy ay tumungo sa kalangitan, na nag-iiwan ng mga agos ng madilim na usok. Nag-abiso ang system window na inactivate ang skill na Accelerated Regeneration. Habang inaabsorb ang kaluluwa ng sentry, naisip ng bida na magiging delikado kung magpapabaya siya sa kanyang pag-iingat. Nag-abiso ang system window na kailangan niyang dagdagan ang stats gamit ang mga espiritu na kanyang hawak. Ang endurance ng ating bida ay tumaas ng 4, ang lakas ng 2, at ang agility ng 3. Matamang tiningnan ng bida ang gilid at naisip na pati ang sentry at ang kanyang endurance ay tumaas din. Ngayon, hindi na siya manganganib na mamatay kapag nakasalubong ang isa pang sentry. Pagkalipas ng ilang sandali, ang ating bida ay tiwala na naglakad patungo sa unahan, iniwan ang kagubatan na napapalibutan ng apoy. Ang mga orc ay mabilis na tumingin sa unahan ng may takot at nagsalita ng malakas sa kanilang sariling wika. Ang bida, na may matinding ekspresyon, ay tumingin sa unahan at naisip na may 3 orc workers at isang sentry. Kung kasama ang dati nilang leader, magiging 5. Kung maingat na paliligiran ang sentry, madali niyang maaabot ang leader. Si Hansang Yuon, na may tiwala sa hitsura, ay mabilis na naglakad patungo sa unahan, pinutol ang mga orc gamit ang kanyang espada, at naisip na salamat sa pag-absorb ng espiritu ng sentry, hindi na nag-post ng banta sa kanya ang mga manggagawa. Tumingin siya ng nagulat sa dugo na sumabog mula sa katawan ng orc. Ang sentry, na may seryosong hitsura, ay tumingin sa unahan at itinaas ang kanyang armas, tinamaan ang bida ng malakas. Si Hansang Yuon, na kumagat ang kanyang mga ngipin, ay hinarang ang atake gamit ang kanyang shield at gumawa ng malakas na tunog. Naisip niya na ang sentry ay lumayo mula sa leader. Ayon sa lahat ng palatandaan, nagdesisyon itong tumanggi na gampanan ang tungkulin bilang bodyguard malapit sa kanya. Sa katunayan, ang sentry na ito ang huling hadlang. Agad na nilapitan ng bida ang umaataking sentry at matapang na itinusok ang kanyang espada pasulong. Sumigaw ng malakas ang ating bida at agad na itinusok ang kanyang sandata sa katawan ng orc. Tumingin ang pinuno sa maliwanag na pagsabog sa unahan. Ang bida, na pagod na, ay itinulak ang kanyang espada pasulong habang nakatayo sa tabi ng katawan ng sentry na nakahiga sa lupa. Tumingin siya sa unahan ng may takot. Ang pinuno ay nagpadala ng isang malakas na sinag ng dilaw na mana sa kanyang direksyon. Hansang Yuon, na kumagat ang kanyang mga ngipin, ay hinadlangan ang daloy ng mana gamit ang kanyang shield at sumigaw ng malakas. Ang pinuno, na may kumpiyansa, ay tumingin sa unahan habang nakatayo sa mga agos ng usok at malakas na nagsalita sa kanyang sariling wika.
Ang bida, na may hawak na shield sa harap niya, ay nakatayo sa madilim na usok. Ang leader ay tumingin sa unahan ng hindi maintindihan at nagsimula ng sumigaw. Nag-abiso ang system window na ang ating bida ay nakatanggap ng achievement na, ang nakayanan ang mga alam. Ang skill na, resistance to burns, ay na-create. Ang bida, na may dagwang mukha at punit-punit na mga damit, ay tumingin sa unahan. Kumagat siya ng kanyang mga ngipin ng may determinasyon at malakas na sinabi na tapos na ang pinuno ay Han Sang-yeon ay tumungo patungo sa direksyon ng leader. Ang pinuno, na may takot sa mukha, ay nagpadala ng isang fiery beam patungo sa unahan at nagmura laban sa pangunahing karakter. Agad na iniswing ng bida ang kanyang espada at pinuputol ang mga kamay ng leader. Mataas na iniangat ng pinuno ang kanyang ulo at dumagundong ng malakas. Tiningnan niya ang kanyang mga pinutol na kamay na may takot sa mukha at sinubukang magsalita. Ang pinuno ay mabilis na tumakbo patungo sa isang gusali at sumigaw ng malakas. Han Sang-yeon, na may galit, ay kumagat ang kanyang mga ngipin, tumingin sa unahan, at dahan-daang naglakad patungo sa gusali. Mabilis niyang iniswing ang kanyang espada at tumingin sa unahan. Ang pinuno ay nakaupo sa kanyang mga tuhod, niyayakap ang mga bata sa kanyang sarili. Ang batang orc ay nag-extend ng nanginginig na kamay patungo sa paa ng bida. Tumingin siya dito nang may luha sa kanyang mga mata. Naisip ng ating bida kung talagang mahal nila ang kanilang pamilya. Naalala niya ang nakaraan ng may pagkawasak at dagwang mukha. Malakas na tinawag ng mga magulang ang ating bida at sinabi sa kanya na tumakas mula dito, kailangan niyang mabuhay. Lumabas ang bida mula sa kanyang mga alaala. Ang batang orc ay ini-extend muli ang kamay at hinugot ang kanyang sandata. Sumigaw siya ng malakas, may galit sa mukha, at may pulang aura sa kanyang mga mata, mabilis na tinutok ang kanyang. Sumigaw ng galit ang ating bida at agad na tinamaan ang ulo ng orc gamit ang hawakan ng kanyang espada. Malakas niyang sinabi na ang mga halimaw na ito ay ganap na magkaiba sa kanya. Ano nga ba ang iniisip ng bida? Kahit na may pagkakataon na sila ay magiging mga multo at susundan siya kahit saan, papatayin pa rin niya silang lahat. Ang bida ay iniswing ang kanyang espada ng may determinasyon, tinatagilad ang dugo ng mga orc sa paligid. Nag-abiso ang system window na binabati siya, na si Summon ay nakatawid na sa pangalawang palapag ng testing tower. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng bida na ang shield ay hindi na magagamit, ngunit salamat dito, nakaligtas siya. Inihablot ng ating bida ang kanyang daliri patungo sa system window at sinabi na muli siyang nandoon sa gilid ng kabiguan. Nakatitig siya ng kalmado sa unahan at sinabi na halos kalahati ng mga aplikante ay nabawasan na. Talagang ang brutal ito. Mabilis na tumingin ang bida sa mensahe sa chat at nagulat nang makita niyang si Han Sujin ay nagsabi na nalaman niya kung paano makabalik sa Earth sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham na may tanong. Naisip ng ating bida kung totoong nagsasabi siya na may paraan para makabalik sa Earth. Impormasyon, isa sa 5 command na ginagamit sa testing tower, nag-abiso ang system window na ang bida ay maaaring magsulat ng mga tanong. Ang isinagawang tanong ay sasagutin ng administrator matapos maproseso. Tuwing pumasok ang ating bida sa bagong palapag, isang tanong na tiket ang ay dadagdag. Ang bida, na nakatitig ng seryoso, ay nag-isip na ibig sabihin nito ay maaari niyang gamitin ang karapatang magpadala ng liham na may tanong na interesado siya. Isang atmosfera ng pagpapalitan ng impormasyon ay natural na nabuo sa chat habang nagpapadala ng mga tanong sa administrator. Pinagsama ng ating bida ang mga pangunahing punto, maliban na lamang sa ilang maliliit na detalye. Pagkatapos malampasan ang ika-5 palapag, ang mga temporaryong return stones ay ilalabas sa bentahan. Gamit ang mga ito, magiging posible na makabalik sa Earth sa loob ng ilang araw.
Mula ikawalong palapag, ayon sa sinabi, magkakaroon ng malaking pagsasaayos ng sistema at magkakaroon ng mga item na ibebenta na magbibigay daan sa isang huling pagbalik sa Earth. Han Sang-yoon ay tumingin sa unahan ng may seryosong ekspresyon at nag-isip. Kung makakabalik siya sa Earth na may mga kasanayang taglay niya ngayon, maaari siyang maging isang mahusay na hunter sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang stats. Nag-abiso ang system window na ang unique stat na Necromancy F skill ay nasa 65%. Pinagulong ng ating bida ang kanyang buhok gamit ang mga kamay at sinabi na sa Earth, ang mga ganitong kakayahan ay tatawaging swerte. Tumangala siya ng malungkot at sinabi na halos nahirapan na siyang malampasan ang pangalawang palapag, at malayo pa ang kanyang tatahakin patungo sa ikawalong palapag. Sa kahit anong paraan, kailangan niyang mag-isip ng positibo. Ang mga stats na palaging nasa 0 ay ngayon ay malapit nang umabot sa average na 20 puntos. Nagpakita ang status window na ang kanyang lakas ay 18, tibay ay 15, agilid ay 19, at mana ay 7 puntos. Ang unique stat na Necromancy at ang kanyang mga skill na Accelerated Regeneration, Burn Resistance, at Pain Tolerance ay umuunlad. Tinanggal ng bida ang kanyang mga punit na damit at iniisip na kailangan niyang unang maabsorb ang 5 espiritu na nakuha niya sa panganib ng kanyang buhay. Ang mga espiritu na naglalabas ng usok ay mabilis na lumapit patungo sa katawan ng ating bida. Ang status window ay nagpakita na ang kanyang lakas ay 27, tibay ay 25, agilid ay 28, at mana ay 13. Ang bida ay tumingin ng amazed at inisip na ang kanyang lakas ay umaapaw. Tumalon siya ng mabilis at naisip na siya ay lampas na sa kakayahan ng tao. Han Sang-yoon ay nabasa lamang ang ganitong bagay sa isang aklat noon. Ang bida, na puno ng saya, ay mabilis na tumakbo sa pader at umakyat sa kisame. Agad siyang lumipat patungo sa unahan, iniwan ang madilim na usok. Han Sang-yoon ay natakot na tiningnan ang unahan at sumigaw ng malakas. Ang madilim na usok ay tumaas at ang bida ay bumagsak sa lupa, iniwan ang isang dent sa pader. Pinunasan niya ang dugo mula sa kanyang ilong gamit ang kamay at sinabi na dahil sa kanyang mataas na taas, hindi pa nasasanay ang kanyang katawan sa mga bagong sensasyon. Nag-request ang ating bida sa system na buksan ang store. Nag-abiso ang system window na isang patay na giant shield ay nabili, at 2,100 puntos ang ibabawas. Ang shield na ito ay nilikha ng isang dark sorcerer mula sa isang patay na giant tree. Ang buff effect ay na-activate kapag nabawasan ang health points. Hiningi ng ating bida sa system na buksan ang inventory at sinabi na ngayon ay tamang oras upang gamitin ang mga rewards mula sa. Ang system window ay nag-abiso na ito ay isang black iron sword. Nagbibigay ito ng 5% na pagbilis ng reaksyon at 10% na pagbilis ng atake. Isang black iron sword na may dark magic. Isang assassin's cloak na may sensitivity na -10% kapag ang agility ay mababa sa 50, at ang kaukulang kakayahan ay tataas ng 5. Ang epekto ng magic use ay nagpapataas ng bilis ng paggalaw ng 15% sa loob ng 1 minuto. Mayroong 24 na oras na Sang-yoon na may suot na bagong kagamitan ay tumingin sa unahan, nagbuntong hininga at iniisip na maaari niyang masanay sa gamit na ito bago ang susunod na pagsubok. Mabilis na tumakbo ang bida patungo sa unahan, nagtataas ng madilim na usok. Tiningnan niya ang unahan na may kumpiyansang itsura, binabalibag ang kanyang espada at iniisip na magiging sobrang lakas siya na walang makakahabol sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang matatalim na bato ay nakabitin sa kisame. Pumasok ang ating bida sa madilim na mundo sa pamamagitan ng portal. Ang system window ay nag-abiso na ang pangatlong palapag ng test tower ay naipasok at ang napiling hirap ay mataas. Ang tema ng pagsubok na ito ay isang duelo.
Tumingin ang bida sa unahan ng magulat at nagtanong, ito ba talaga ay isang yungib? Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang maliwanag na ilaw na nanggagaling sa butas sa kisame ng yungib. Ang system window ay nag-abiso na isang Dark Guardian ay lilito sa 10 segundo. May 5 segundo na lang bago ito lumitaw. Si Han Sang-yeon na nakaposisyon para makipaglaban ay iniisip na katulad ng Sun Golem, ang Guardian ay maaaring magmula kahit saan kaya kailangan niyang maging alerto. Ang system window ay nag-abiso na May 3 segundo na lang, at ang Dark Guardian ay lumitaw. Ang bida ay tiningnan ang unahan ng magulat at itinaas ang kanyang espada. Mabilis na tinamaan siya ng Guardian, nang umisi ng nakakatakot habang tinitingnan siya. Si Han Sang-yeon, na kumagat ng kanyang mga ngipin at natatakot, ay mabilis na lumingon at umatras. Ang system window ay nag-abiso na kailangan ng bida na talunin ang Guardian. Ang kanyang doble, ang ating bida, ay agad na nagbigay ng isang malakas na sipa sa Guardian. Nakatayo sila sa madilim na yungib at nagtititigan. Ang Guardian ay ngumisi ng malupit at inilabas ang mahahabang dila mula sa kanyang bibig. Ang system window ay nag-abiso na ang skill na Accelerated Regeneration ay na-activate. Ang bida, na nawawala ang kanyang sugat, ay iniisip na kung hindi siya nag-react agad, baka nabali ang kanyang gulugod. Tumingin ang ating bida sa katawan ng Guardian na may kalituhan sa kanyang mukha at nagtataka kung talagang pareho ang posisyon nito. Ang nilalang na ito ba ay ginagaya ang mga galaw ng bida ngayon? Mabilis na tumakbo ang ating bida at iniisip na kailangan niyang makipaglaban dito para subukan ang kanyang hinala. Agad siyang tumakbo sa tabi ng Guardian habang iwinawasiwas ang kanyang espada. Ang kanyang doble ay mabilis na tumingin sa gilid ng magulat, na may pulang aura sa kanyang mga mata. Agad na tinamaan ng bida ang katawan ng Guardian at tumayo sa harap ng gwardya, tinitingnan ito ng matalim. Ang gwardya, na naglalabas ng madilim na mana, ay ginamo ang kanyang mga sugat at tumingin forward habang ang malakas na pag-angal ay narinig. Si Han Sang-yeon, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tinitingnan ang galit na doble. Nagtawanan siya at sinabi na mayroon din itong recovery skill. Ang gwardya, na may nakakatakot na tingin, ay mabilis na gumalaw pasulong. Agad siyang lumitaw sa likod ng bida, binabalibag ang espada. Si Han Sang-yeon ay tinamaan ang katawan nito ng malakas at iniisip na tama siya. Ang halimaw na ito ay inuulit ang lahat ng kanyang mga atake. Ang gwardya ay inunat ang kanyang kamay at lumipad sa gilid. Si Han Sang-yeon, na may determinasyong tumalon pasulong, ay iniisip na sa pagkakataong ito, maaari niyang gamitin ang mga kahinaan ng fencing upang talunin ang nilalang na ito. Naglaban sila gamit ang parehong mga kasanayan. Mabilis na tumakbo ang ating bida pasulong at iniisip na sa ganitong takbo, ang espada na napapalibutan ng pulang mana ay papalapit na sa kanyang mukha, hindi binibigyan ng bida ng pagkakataong mag-isip. Nahulog sila sa lupa, dumudulas sa magkabilang direksyon. Tumingin ang bida sa unahan na may gulat, may sugat sa kanyang leeg at nagtataka kung anong nangyari. Ang gwardya ay tumama gamit ang espada, na nag-iwan ng maliwanag na marka. Ibinlock ng bida ang malakas na pag-atake ng double gamit ang kanyang shield. Si Han Sang-yeon ay nagtingin sa unahan, mariing kinagat ang kanyang mga ngipin, at iniisip na hindi yata ganito. Gusto ba nilang sabihin na ang halimaw na iyon ay naging ganito kalakas sa maikling panahon? Mabilis na tumalon ang bida sa gilid, nag-iiwan ng usok. Ang gwardya ay tumingin sa unahan na may nakakatakot na tingin. Si Han Sang-yeon ay nagtingin sa unahan ng seryoso, nagpapalabas ng aura mula sa kanyang katawan at kumuha ng posisyon para makipaglaban. Itinuon ang kanyang espada. Itinutok ng bida ang espada pasulong. Ang system window ay nag-notify na ang eksklusibong epekto ng Assassin's Cloak ay na-activate at ang bilis ng galaw ay tumaas ng 15%.
Tumingin ang bida ng may pag-aalala at iniisip na kung magtatagal ang laban, mapapahamak siya. Kailangan niyang patayin ito sa loob ng 1 minuto. Nag-notify ang system window na may 59 na segundo na lamang. Si Bard ay kumagat ng kanyang mga ngipin ng galit at nagbigay ng isang malakas na hiyaw, na naglalabas ng usok mula sa kanyang bibig. Si Han Sang-yuon ay itinulak ang kanyang sarili mula sa lupa ng mabilis, pinapalibutan ito ng mga pira-pirasong bato, at nagtakbo patungo sa doble. Mabilis na yumuko ang bida mula sa atake ng kalaban, agad siyang lumingon at tinadyakan ang kamay ng gwardya. Tumingin ang doble na may galit na itsura. Si Han Sang-yuon ay determinadong itinusok ang kanyang espada sa leeg ng doble, tinagos ito. Tumingin siya pabalik na may ngiti at iniisip na siya ay nagtagumpay. Ang gwardya, na binuksan ang kanyang bibig ng malaki, iniunat ang kanyang kamay pasulong, binabalot ito at nagbigay ng isang malakas na hiyaw. Tumingin ang bida sa kanyang pinutol na kamay, tinitingnan ang mga talsak ng dugo ng may takot, at binuksan ang kanyang bibig ng malaki at sumigaw ng malakas sa sakit. Si Han Sang-yuon, na mukhang pagod, ay iniisip na hindi pa ito ang katapusan at kailangan niyang magpakatatag. Ang gwardya, na ang mga kamay ay nakababa, ay nakatayo ng hindi gumagalaw. Nag-isip ang bida kung talagang hindi gumagalaw ang doble, kahit na mayroon itong mahusay na hilang skill, tumatagal pa rin ito ng ilang oras para makarecover. Kailangan ng ating bida na patayin ang Dark Guardian ngayon. Paano niya ito magagawa ng walang espada? Nag-notify ang system window na ang kanyang bilis ng galaw ay tumaas ng 15% at may 11th segundo na lamang na natitira. Ang bida, na natatakot, ay pinigilan ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang shield sa harap ng kanyang katawan, iniisip na siguro gagawa siya ng totoong kabaliwan. Mas mabuting magpakasaya sa ganitong pambihirang biro kaysa mamatay. Si Han Sang-yuon, na may determinasyon, ay mabilis na tumakbo pasulong. Ang gwardya, na tumingin pasulong ng may takot, ay inilabas ang kanyang dila mula sa kanyang bibig at nagtanong ng something sa sarili niyang wika. Ang bida ay tumakbo ng mabilis, tinatadtad ang hangin. Ang doble, na may galit at pulang aura sa kanyang mga mata, ay itinaas ang mahahabang braso na may hawak na espada. Matapang na tumingin ang ating bida nang hawak ang kalasag sa harap niya at nagbigay ng malakas na hampas sa katawan ng gwardya. Ang doble ay tumilapon sa gilid ng malakas at bumagsak sa lupa. Tumayo siyang nanginginig ang katawan at umungol. Ang pangunahing tauhan ay huminga ng malakas mula sa bibig, may galit sa mukha, at itinaas ang dagwang kalasag upang tingnan ang gwardya. Sinabi niya ng may determinasyon na ang nilalang na iyon ay dapat mamatay. Nagbigay siya ng malakas na hampas sa katawan ng doble gamit ang kalasag, at ang ulo ng gwardya ay tumilapon sa gilid, nagdudulot ng pagdilig ng dugo sa paligid. Ipinahayag ng system window na binabati siya at tinukoy na naipasa ng pangunahing tauhan ang ikatlong palapag ng testing tower. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ng system window na pumasok na siya sa waiting room ng ika-4 na palapag at na siya ay gumaling mula sa lahat ng debuffs at mga sugat. Tumitig ang pangunahing tauhan sa kanyang palad na napapalibutan ng mana. Maingat niyang itinaas ang kamay sa pader. Mabilis na itinukso ng ating bida ang kanyang nakapikit na kamay sa kamao, pinutol ang hangin, at ang pader ay instant na nabiyak sa maraming piraso. Masaya niyang ipinikit ang mga mata at sinabi na ito ay isang magandang lunas. Ipinakita ng system window na ang bilang ng mga kaluluwa sa kanyang pag-aari ay 1 sa 5. Naisip ng ating bida na ito ay ang espiritu ng doppelganger na nakuha niya sa yungib matapos malampasan ang pagsubok ng ikatlong palapag. Sa katunayan, siya iyon. Ang konsistensya ng espiritu ay sobrang tindi na hindi ito matutumbasan ng mga halimaw na naabsorb niya noon.
Tumitig siya sa aura na dumadaloy mula sa kanyang katawan ng may paghanga. Ipinahayag ng system window na ang mastery ng natatanging katangian na necromancy ay umabot na sa 100%. Ang ranggo ng natatanging katangian na necromancy ay tumaas ng isang antas, at ang katangiang necromancy ay nagbago mula F patungong E. May karagdagang epekto ang katangiang ito, kung saan kapag inabsorb ang espiritu ng yumaong nilalang, may posibilidad na makuha ang isa sa mga kasanayan na naimprinta sa kaluluwa. Tumitig ang ating bida sa system window nang may gulat at nagtanong, talaga bang ibig nilang sabihin na maaari ko nang i-absorb ang mga kasanayan? Katulad ng kung paano nakuha ng pangunahing tauhan ang accelerated regeneration pagkatapos niyang malagay sa bingit ng kamatayan ng ilang beses, hindi madaling makuha ang mga kasanayan. Sinabi ni Han Sang-yuon na may ngiti sa mukha na sa buong buhay niya, hindi niya inisip na bibigyan siya ng ganitong magandang natatanging katangian. Siyempre, hindi dapat kalimutan na may nabanggit sa description tungkol sa posibilidad ng pagkuha nito. Kailangan lang niyang suriin kung gaano kaswerte ang pangunahing tauhan, iyon lang.